Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas! Napapasabak ngayon ang ating First Asia Grandmaster Eugene Torre sa Indonesia GM Invitational 12 Players Round Robin. Long game po ito. Dalawang klaseng tournament ito eh. May IM Round Robin, nandun naman ang ating pambato na si IM Garcia. But in this video, i-analyze po natin lahat ng naging games si GM Torre. 4 rounds na po ang natapos. At ang unang bungad na kalaban niya ay ang bagong Grandmaster ng Indonesia na si Priasmoro Novendra. Sa end part po, papakita ko sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Novendra, nag-E4, nag-E5 dito si GM, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez, at ang classical approach, Knight F6, Castle, Knight takes E4, nag-D4, B5, Bishop B3 at nag-D5. Ayan, oh, GM Torre. Nakakamiss yung mga tira ni GM, ano? Bishop E6 para depensa ng D5. So, mainline theory, Queen E2, nag-Bishop C5 at nag-Knight BD2. Kung tawagin ito ay Morphy Defense, Open Howell Attack Variation. Knight takes D2, Bishop takes D2, nag-Castle at nag-C3. Ayan, para makontrol yung D4. Nag-Bishop G4 para may pang-ilang na pin. At nag-Bishop F4, dinagdagan dito ni Novendra ang support niya sa E5 kasi yan talaga ang ipe-pressure ni GM Torre. At the same time, itong Bishop F4 para din magkaroon ng way ang Torre na matempuhan na ma-pressure yung D5. At nag-Knight E7, agap na agap kagad ni GM. Nag-H3, kinapture na ang Knight capture and nag-C6. Yun nga lang mga kamatsas, Bishop pair dito kay Novendra, medyo mahirap kalaban ng Bishop pair. Bishop G5 nagpin at yan ang novelty dahil sa nakaraang laban pa 2011 may tumira ng Rook A D1. Okay? Ayan, o dito bago Bishop G5. Nag Queen D7 iwas sa pin, nag Bishop C2, ayun na. Buhos na yung mga bishop sa king side. Knight G6, tineret ang pawn. Nag-Rook A E1, dinipensahan. Rook A E8, dinagdagan ng atake. At nag-Queen H5 para ma-freeze yung knight ni GM Torre. Hindi makagalaw kasi may threatening matchas na paparating. Nakakatakot yan. At nag-Queen C7, sumide step lang para talagang makuha yung pawn E5. At nag-Bishop D2. Yan ang matindi. Atras lang. Para madagdagan ang depensa. Nag-Queen A7. Pressure sa pawn at para hindi makagalaw yung king. Kasi dito, baka mamaya paggalaw ng king, maka F4, F5, nako malakas. Delikado ang paggapang na pawn na yan. Kaya nag-Queen A7 para kung umalis man ang king, may Bishop takes pawn. Nag-Rook E2, dinagdagan. Talagang balak ni Novendra na umalis ang king. F4 pa rin. Nag-Rook E7, King H1 na, nag-Rook FE8, ayun na. At nag-F4, ayan na nga, ang kinakatakutan dito ng black. Nakakatakot yan mga kamatsas, hindi biro yan. Kasi may timing to play F5, then diretso F6 na mabubuksan ang malakas na atake sa king side. Nag-Knight F8 si GM, napilitan tuloy umatras pero depensado pa rin naman ang H7. At dito nag-Bishop E1, Bishop E1, nako, doon pupunta sa H4, medyo malakas. Nag-Rook E6 para ipangsasangga na talagang para mapaalis na ang queen na ng gugulo dyan. Nag-Bishop H4, Bishop E7 sinalubong, Bishop G3 umilag muna, and nag-G6, Queen G4, nako, may F5 pa parating, paalis pa rin talaga. At nag-Queen F3, nag-F5, napilitan na si GM Torre na mag-F5 dito. Kasi nga po, napakalakas po ng F5 na paparating. Sobra talaga yan. Kaya nag-F5 na. Kumbaga, sobra na yan insan. Capture. Ayun, nag-capture na. Then Bishop F2, inatake muna ang Queen. Nag-Queen F7 and nag-F5. Yan ang nakakatakot na talagang paparating. Oh. Bukas-bukas. Ang Bishop pair po ay malakas sa mga bukas-bukas na position. Rook E8, Bishop C5. Ano idea ng Bishop C5? Okay, threat lang muna. At pag alis ng Bishop, tipong may mga threat na magagawa sa Bishop F6. At nag-King D7, yun, agad-agad na dinagdagan ni GM ng depensa ang Bishop. Nag-Queen G3 check, Knight G6, nag-Bishop D3 atras muna,
Rook E6, talagang todo-todo, kapit si GM Torre, depensa. Nag-Bishop D4, yun ang mabigat. Talagang buhos po ang mga pinpin. Nag-Queen E8 umilag at dito mga kamatsas, matindi ang binitawan ni GM Novendra. Nag-Rook takes Bishop na. Takes and ang last shot, kaya niya sinacrifice yon, may Queen G5 na dito ay masasabi pong sugswang ang black dahil kahit na depensahan yan, nag-resign na po kasi si GM Torre dito eh. Pag nag-Queen F7 kasi ito mangyayari, capturing lang ang knight. Okay? Pag kinapture yan, tatagpasin ng Torre na hindi makaka-capture ang queen dahil nakapin. Matatalo ng isang pyesa. Kaya niresign na dito ni GM Torre. Okay lang po yan mga kamatsas. Biro nyo sa edad na 72, still talagang pinagbigyan pa rin si Senador Adjanto Utot para makapaglaro at ma-enjoy ang chess. Yun nga lang, nung nag-uusap kami ni GM Torre, GM, hindi ka kaya ma-stress niyan? Kasi tinignan ko yung lineup eh. Ang tindi ng lineup. Nakakapagod pa yan. Baka nagpapainit pa ng makina si GM. Painitin niyo muna. Okay, punta tayo sa round number 2. Ang kalaban niya ay si GM Megaranto. Kung matatandaan nyo po, si Mega Man ang nag-champion itong nakaraang Kamatsas Invitational Round Robin natin. Kaya malakas yan mga Kamatsas. Magaling yan sa mga aggressive, mga atakihan. Pero white dito si GM Torre. Tingnan natin. Nag-D4 si GM, D5 si Mega Man, Bishop F4, London. Nag-C5, nag-apply kagad ng pressure, nag-E3, Knight C6, Knight F3, Bishop G4, Bishop E2. Yan, normal na developments ng London, lalong-lalo na yung C3 na talagang pinapatibay ang D4. Kumapture na sa D4, E takes D4, hinamon ng Bishop, exchange lang, Knight BD2, kinapture ang Knight. Novelty mga kamatsas. Dahil sa madalas na ginagawa dito, Knight GE7 at Knight F6 lang ang ginagawa dyan. Pero, kinain kagad yung Knight eh. Mukhang gusto yata ng tabla ni Mega Man ah. Palit-palit kagad eh. Castle, Bishop D3, nag-A6, A4. Dito kasi sa ganitong klaseng pawn structure, inaatake kasi yan ng B5, B4. Minority attack ang tawag dyan mga kamatsas. Tapos mag-Rook B8, bubuhos yan ng basag para mapahina yung C3 at ma-pressure yung D4. Kaya dito, nakita ko pinigilan kagad ni GM yung paparating na minority attack. Nag-Queen C7, Rook E1. Ayun, para controlling matindi yung E5 square. Nag-Rook A B8, Queen E2, Rook FC8, Knight E5, kinapture na, capture Knight D7. Ayun, bumalik na uli po sa pagka-bookline. Ibig sabihin, ayon dito sa chess.com opening database na transpose. May laro nang lumabas dito. Nag-A5, ayun, wala na. Naputol na uli ang transposition. So lumalabas, ito po talaga ang novelty sa position na ito. Meron kasing ganun eh, minsan nade-delay yung ating opening database to identify the novelty. Ayun, A5 kasi dito, ayon pa sa nai-record, may tumira ng Queen H5 at may tumira ng Rook AD1. Okay? Na-transpose kasi yung middle game eh. Nag-G6, Queen E3, B5 at inenpasan capture. Capture, Rook A2, depensa muna. May weak dito si GM Torre pero meron din namang weak sa A6 si Mega Man. Nag-A5, nag-H4, ayan na, gagapang, mag-H5 yan. A4, Rook E2, dinoble na ang depensa, sige, kakapture na yan. Nag-Rook B8, dinoble ang atake sa B2. Nag-H5, ayan, para may mapanira or pampaweekend sa king side. Nag-Knight C5 at nag-H6. Ayun, inihatid yung pawn para malimitahan ang galawan ng king at lumalabas mayroong back rank weakness dito ang black. Nag-Queen E7 para walang Queen G5, makaganon, tapos may mga mating attack. Nag-G3, Queen F8, Bishop B1, Queen E7, abang-abang lang si Mega Man, Queen F4, Rook B5, Queen E3, King F8, Queen C1, nag-D4. Ayun. Ano kaya tong D4 ni Mega Man? Sacrifice ah. Kumapture, Knight B3, Queen F4, at nag-Rook B4. Meron ding chance na makuha yung pawn sa D4. At nag-Rook E4, depensa, Rook C8. Ayun na mabigat.
may sundot ng rook c1. Nag d5, ayun, para rook to rook. Kumapture, bishop takes e4, knight c1, and nag d6. Ba, maganda posisyon ni GM Queen d8, and nag queen to e3. Yun lang. Parang may mali yata sa chess notation, mga kamatsas. Ay, oo nga, no? Kala ko mali. Pag kinapture pala yung pawn, may knight e2. Ay, oo nga, no? May double. Kaya pala napilitan dito si GM to play Queen E3, pero kitang-kita sa evaluation bar na lumamang kay Mega Man. Dapat daw ay King G2. Na kapag kinapture ang buong tore, Bishop D5. Ay, pambihira yan, pambihirski, oh. May ganyan pala. Threat yung knight and threatening bishop takes pawn. Eh, coach, paano yan? Pakain yung bishop. Pag kinapture yan, may E6 and wines, mga kamatsas. Winning na. Threatening matchas or E7 fork, makuqueenless. Anong gagawin dito? Halimbawa, kung mag-queen E8 para depensahan, magku-queen F6. Grabe pala kasugsuwang ang position. No? May threatening matchas sa G7, sa H8. Pisak! Ang ganda ng Bishop D5. Excellent! Excellent Bishop D5, mga kamatsas. Yan, no? Pero ang continuation ito, mag-rook c1. Tapos ka-capture dito sa a2 and queen a8 check, mag-e-f3 and queen c8. Slightly better lang dito ang black. Tapos ang gagawin, queen takes a4. Matibay kasi, ang lakas kasi nung d6 and e5 eh. Grabe mga kamatsas, napaka malaman pala nung laban nila. Balik tayo. Dito sa queen e3 na ginawa at nag-knight takes rook. Ayun, nakuha na ng buong tore. Queen a3. Threat ang knight. Then threatening d7. Discovered check. Makukuha ang tore. Nag-rook c4. Inatake ang bishop. Bishop d3 and rook d4. Yun lang. Buong isang tore yan. Bishop b5. Knight b4. Nakauwi. Nakatakas ang knight. Queen c3. Rook d1 checking, g2, queen a8 check, f3, and knight d5. Queen c5, ayun, rook d2 check, king g2, nag-queen d8 para pupunta doon sa g5, at nag-bishop takes, kasi hindi pa makapunta dito kasi may matchas doon sa dulo. Hindi pa pwede. Kumain muna. Bishop c6, threat sa knight, at queen g5. Ayun, wala na bang mga check. Natakpan yung queen, walang check. Nag d7, discovered check. King g8. Nag d8 rook, pampaatras ng reyna. Kasi may one move matchas na kasi. Pampaatras lang muna. At nag bishop takes, nag pawn takes. Okay, at dito po nag-resign na si GM Torre. Grabe laban nila, ang ganda. Talagang... Ang hirap din kasi talaga. Matagal pong walang laro si GM Torre kasi iba talaga yung init sa paglalaro sa pagko-coach. Ngayon lang uli napasabak si GM Torre. Kaya nga sabi ni Tita Marlene nung kumakain kami, sigurado ka ba talaga dyan? Ba't ka umuo? Kasi talagang kaibigan niya si Senator Adyanto Utot hindi nakatanggi si GM Torre. Okay. Lipat tayo sa round number 3. Ang kalaro naman ni GM Torre dito ay ang kanilang malakas na woman player na si IM Olia Medina Warda. Kung matatandaan nyo po nitong nakaraang World Cup, di ba? Na talagang kamuntik makapasok siya. Ang daming pinagtatagpas, no? At nakalaban din yata ni WGM Janelle Fry na yan kung di ako nagkakamali, mga kamatsas, no? Tingnan natin, black dito si GM Torre. Nag-E4 si Medina. E5 si GM, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez, A6, Bishop A4, Knight F6, nag D3, close Ruy Lopez, C3, Bishop E7, at nag Knight BD2, Castle, simplihan lang, Castle, Bishop G4, H3, Bishop H5, at kumapture na, nagkaroon ng double pawn, pero linya pa rin yan, nag Rook E1, Knight D7, Knight F1 para imamaneuver papunta sa G3 para mapaalis ang bishop. Nag Knight C5, Knight G3, kinapture na po.
Queen takes F3, Knight E6. Bookline pa rin. Ang haba talaga ng teorya ng Roy Lopez, no? Bishop E3, nag C5. Ayun, para mapigilan yung paparating na D4. Nag Rook A, D1. Pipilitin talaga ng puti na makabasag sa gitna. Nag Bishop G5. Ayun, para ma-exchange na yung Bishop. Nag B3. Nawala po sa talaan ng aklat. Ayun. Dahil sa nai-record pa sa chess.com database, may tumira ng Knight E2 at ayun, Knight E2 ang huling naitalang tira. O, dito tayo ngayon sa novelty B3. Nag G6 para patay ang galawan, mga posibilidad na pag-atake ng Knight. Nag D4, nako, bumasag na. Capture, F takes E3, nag Queen to G5. Nag B4, capture, takes, and nag A5, hinamon ng pawn, nag D5 muna, Knight G7, nag B5, and nag A4. Ayun, para hindi maka A4 dito ang puti at later on maatake ang B5 na yan. Pero, inunahan kagad ang depensa, nag F5 na dito si GM para maka-atake, nag Rook B4, Rook F7, ayan, para papatong ng tore at bibitaw ng bombang F4, nag Rook C4, H5, pupunta yata yan mamaya sa H4. Rook C1 patong at nag-Rook A7. Depensa muna. Nag-Knight F1. Knight E8 para i-maneuver going to F6 to E4, mga ganon. Nag-Knight G3, binalikan ng pawn sa H5. Nag-H4, Knight E2, Knight to F6. Nag-Rook F1, atake naman sa pawn. Nag-Rook G7, hindi pwedeng bumitaw ng Queen takes. May matcha sa G2. At nag-Knight C3, Knight H5, Knight E2, Knight F6, Knight C3, Knight H5. Ayun, nagpabalik-balik mga kamatsas. Pero okay lang po, kitang-kita naman sa evaluation bar na equal. So, nadalawang sunod si GM Torre, okay lang po ang tabla. Mahirap nang pilitin, baka matatluhan pa eh. Castling queenside na yan kung tawagin sa atin, di ba? Okay lang yan para makapahinga, yung energy ay nandun pa rin. Punta tayo ngayon sa round number 4. Ang kalaban niya dito ay si Grandmaster Dao Chenhai ng Vietnam. Yan po ang pinaka Eugene Torre ng Vietnam. Yan talaga nagpasimula, nagpalakas sa mga players doon. Naku, grabe, napaka-veterano niyan. Puti dito si GM Torre nag D4. D5 si Dao Chenhai, Knight F3, Knight F6, Bishop F4. Aba, paborito ni GM Torre ang London ngayon ah. Bishop F5, nag E3, E6, Bishop D3, capture, at nag-Knight BD7. Ang London po kasi, madali lang i-handle. Hindi masyadong kailangan ng matinding pag-aaral. Patterns lang, middle game to end game, solve ka na. Huwag ka lang magkakamali talaga ng matindi. Bishop D6, hinamon, novelty mga kamatsas. Dahil ang nai-record pa dito ay C6 at may tumira na rin ng C5. Parehong veterano, oh. Kinapture, tingnan nyo pareho ang pawn structure. Queen B3, inatake ang B7 at nag-Queen B6. Palit-palit. King D2, King E7, Rook HC1, Rook HC8, Knight D1. Palit-palit po mga kamatsas para pahinga muna. Mukhang napagod si GM Torre. Mahirap talagang maglaro sa edad na 72 mga kamatsas. Kaya ako napabilib kay GM Torre. Biro nyo, 72 na, umahataw pa sa ganitong may mga batang kasali. Ang hirap niyan. Tabla po ang kanilang laban. Okay, so nice. At least kung talagang kinalawang, nako kahit pa paano makakaskas yan. Kasi bumalik uli ng laro si GM eh. Ito po ang standing nila after round number 4. Okay, ranking cross table round number 4. Nangunguna ang Super Grandmaster ng Australia na si Temur Kuybokarov. Ayan, sa score na 3.5 out of 4 rounds. At second place yung IM ng Indonesia, si IM Arfan. Ito pong si IM Arfan, Aditya, kung hindi ako nagkakamali, yan ang nag-champion sa palaro ni Senator Manny Pacquiao sa General Santos City, no? Ayun, champion yan eh. At puro Indonesia na sa taas. Prias Moro, Megaranto, magiging grandmaster dito si Arfan. Malapit na, malakas yan eh. IM Liu ng Singapore, IM Medina, at siya lang yata yung babae dyan, no? Si IM Medina. Ayan, puro Indonesian po.
At medyo nagpapainit pa ng makina si GM Torre. Pero ano pa man ang mangyari, nako legend yan. Saludo na tayo kay GM Torre sa kanyang mga bakas na binigay na karangalan sa Pilipinas. Napabalik Ganun talaga. Papaalis lang ng kalawang yan. Intayin nila pagka humarurot ng panalo yan. Naabangan natin mga kamatyas. Suporta po tayo. Comment tayo sa section below. Go GM Torre, go! Kaya mo yan. Suporta tayo mga kamatyas. At silipin din naman natin ang ranking naman sa IM tournament. Nandito po si IM Jan Emmanuel Garcia, kababayan natin. Napapasabak dito. Pang ilan ba? Ayun, pumapangalawa. Tied siya sa first place. FIDE Master ng Indonesia ang nangunguna. At second place tayo. Go, Jem! Yan, proud tayo, proud. Okay, maraming salamat po mga kamatya. Sana po ay na-update kayo at na-inform, natuto. Maraming salamat sa inyong matigang panonood. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe na kayo dito. Sa mga hindi pa nakakapag-follow sa ating Facebook page Kamatyas, follow na rin po kayo doon dahil ina-upload ko rin ang ibang mga videos doon. So, updated po kayo dapat. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang videos.